Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako ay di naging sapat? Charot! Huh? Minsan mo na rin ba itong natanong sa sarili mo? Kailan ba nagsimulang magbago ang lahat? Kailan ba nung hindi ka na naging sapat? Minsan mo na rin bang naramdaman ang hindi totoong pagmamahal, ang mga kabutihang pakitang tao lamang? Minsan mo na rin bang natanong sa sarili mo kung anong kulang sa'yo at kung bakit ka ginaganito? Kung ibabalik mo ang tanong sa akin, siguro kaya ko nang sagutin. Dahil oo, ito ay minsang naramdaman ko na rin. At ito ang pinakaayokong pakiramdam, ang malunod sa isang palaisipan. Gabi-gabi kong tinatanong kung anong nangyari, ano ang naging problema kung bakit nauwi sa ganito. Akala ko noon ay totoo na, akala ko noon ay seryoso na talaga. Hindi ko napansin na isa pala itong pelikula. Hindi ako ang bida, kundi isa lamang akong extra. At alam mo ang masakit, ang katotohanan kanya lamang akong ginamit. Oo, nandun na tayo sa punto na sumaya siya simula nung dumating ako. Sinabi rin naman niyang mahal niya ako pero parang hindi naman totoo. Hindi naman nakikita sa kanyang pagkatao at sa huli, aking napagtanto kung bakit ganito. Kasi hindi pala talaga ako ang gusto. Hindi ako ang pangarap sa panghabang buhay, naging parte lamang ako ng minsan sa kanyang buhay. Siguro nga ay mali ko rin, naniwala ako sa walang kalinawan, pinaniwalaan ko kahit malabong ugnayan, nagpalinlang sa mabubulaklak niyang linyahan. Kaya narito akong muli, isang tula ang muling manilikha. Sabi nila mas madali sigurong gumawa ng tula kung nasa panahon ng pag-ibig ka. Pero sabi ko, mas madaling gumawa kapag nasa panahon ng paghilom. Ilang buwan na rin ang nakalipas simula nung matapos ang lahat. Ilang buwan ko na rin muling binubuo ang sarili ko. Ilang buwan ko nang iniinsayo ang pagbabago, nililinis ang aking pagkatao, hindi ko pa alam kung paano ba sisimulan. Kasi parang paulit-ulit lang naman. Masaya nga ako sa araw, sa gabi naman ay puno ng lumbay. Nagiging isang kasinungalingan ang salitang okay lang, tuwing ang iba ay nagtatanong ng kamusta ka naman. Hindi ko kasi alam anong isasagot ko sa kanila. Ayoko rin namang pag-usapan ng aking nararamdaman. Ayoko rin naman na kanila akong kaawaan dahil hindi ako kawawa. Alam kong may isang taong minahal ako ng sobra. May isang taong handang mamatay upang maligtas ako sa kamatayan. May isang taong handang ibigay ang kanyang buhay upang makasama ako sa habang buhay. Kaya bakit nila ako kakaawaan? Hindi ba masigit na masakit ang kanyang naranasan? Dumating ang isang araw na ako ay nahimasmasan, nagising sa katotohanan na hindi ito ang aking buhay. Bakit ko ba kinukulong ang sarili ko sa lumbay kung kaya ko namang maging mas masaya sa piling ng iba? Iniwan man ako ng taong minahal ko. Naramdaman ko man na sa akin ay hindi siya nakontento. Naramdaman ko man na may kulang sa akin. Naramdaman ko man ang matalo sa laban ng pagmamahal pero ngayon, hindi na ako iyan. At ipapakilala ko sa iyo kung sino ang minamahal ko ngayon. Binago ako ng pag-ibig niya at sa aking nakaraan ako'y pinalaya at narito ang aking bagong pagkatao. At sa oras na ito ay aking inaanunsyo ay iwan ko na ang dating ako. Dahil simula ngayon, hindi na ako ang dating kilala ninyo. Hindi na ako ang dating mabilis magalit. Hindi na ako ang madaling magtampo. Hindi na ako parang aso na sunod-sunuran sa kung anong gusto mo. Hindi na ako ang dating ako. Simula nung nakilala ko siya, marami na ang nagbago. Simula nung dumating siya, marami akong napagtanto gaya ng ganito. Aking napagtanto na hindi ako gaya ng sinasabi mo.
Hindi ako isang talunan dahil nung oras na binitawan kita ang siyang aking naging tagumpay. Hindi ako mangmang dahil ang desisyon kong iwan ka ang pinakatama kong nagawa. Hindi ako mahina dahil siya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi ako walang kwenta dahil napakinabangan mo nga ako, diba? Ginamit mo ako para makausad ka. Kaya ngayon, ako naman, oras ko naman upang lumaya. Sapat na siguro ang panahon na ginugol ko upang damhin ang sakit. Sapat na siguro ang oras na nasayang sa paghihintay ng iyong pagbabalik, kaya patawarin ako. Kung tapos na ang ating kwento, bumukas na ang bagong pinto sa panibagong ako at sa panibagong kwento. Hindi na ako naghihintay, hindi na ako aasa na ikaw ay matauhan, siguro hanggang dito na lang. Hindi ko na kayang dugtungan ang istoryang ating nasimulan. At sa pagsisimula ng aking kwento, hindi ako ang bida dahil ang buhay ko ay hindi na sa akin. Akin na itong ipapaubaya sa nagbigay nito sa akin, ako ay muling magpapagamit. Hindi sa iyo, kundi sa kanya. Dahil alam kong kapag siya ang kasama, hindi ko kailangan maging iba. Hindi ko mararamdaman na wala akong kwenta at isang karangalan sa akin na ang buhay ko ay kanyang gamitin. Isang tagumpay ang sa kanya ay makalapit, ang matawag siya sa oras ng pangangailangan. Isang tagumpay na siya ang may hawak ng aking buhay. Dahil alam kong hindi ako nito ilalagay sa kapahamakan. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo dahil muli kong naibalik ang sarili ko sa tahanan ng aking ama. Muli kong naibalik ang sarili ko sa kanyang presensya, nagkaroon ako ng dahilan upang ang una kong pag-ibig ay balikan. Dahil sa iyo nagkaroon ako ng rason upang muling lumapit sa Panginoon at malasap ang kanyang tubig na buhay na kailanman ay di na ako mauuhaw. Salamat sa sakit na iniwan mo. Salamat dahil sa iyo ako ay nabago. Kanya akong binihisan, hindi ng magarbong kasuotan kundi bagong katauhan. Kanyang nilinis ang aking pagkatao, hindi sa malinis na tubig kundi sa kanyang sariling dugo. Kaya sana iyong mapagtanto. Kung sa tingin mo na ikaw ang nanalo, nagkakamali ka. Dahil ang tuluyang mahiwalay kay Kristo ang siyang tunay na talo. Kaya ngayon ay masaya ako dahil nagkaroon ako ng bagong pagkatao. At si Kristo na ang siyang nabubuhay sa akin at hindi na ako.